Okay, shoutout po sa inyo lahat. Kumusta po mga ka-trigger? At ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang sabihin sa inyo kung ano ang magiging topic natin ngayon. Dahil bihira tayong makahawak dito ng 1911 na 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 handgun na pistol. Dahil yung mga tanong ninyo sa mga tungkol sa mga problema ninyo sa mga 1911 ay minsan hindi ko na i-demo kasi nga wala naman tayo sariling baril dito. Umasa lang tayo sa mga pag may dumating na mga customer. So ayun lang, dati nasa sagot. So ang gagawin natin ngayon ay yung mga nagtatanong doon sa paano pagtanggal ng recoil spring guide rod, lalo na yung mga bull barrel. Okay, check natin to. Okay, wala naman to bala. So yung mga bull barrel, mahirap tanggalin yung mga recoil spring guide rod. At yung iba namang mga bushing, naka-bushing type, ang ginagawa para hindi maikot yung bushing dito kasi sumasabit dun sa sumasabit dun sa guide rod. So, ang ginagawa, pinapaiksi masyado yung guide rod. So, minsan sumasabit. Kasi dapat yung guide rod pantay dun sa pantay dun sa bushing. Okay, kahit sumobra pa ng kaunti, pero ang problema, mahirap naman ikutin. So, tuturo ko sa inyo ang mas madali na paraan para matanggal ninyo yung recoil spring guide rod para kung maglilinis kayo ay malinis ninyo ng maayos. Okay, kasi hindi ninyo makukuha yung barrel pag nakakabit pa yung guide rod. So, ayan. At bago yan, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil dadagdagan naman yung ating mga subscribers. At maraming salamat lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nadagdagan yung ating revenues. Dahil ang ating kita sa YouTube channel ay tinutulong natin sa ating mga beneficiaries. Meron tayong 6 na estudyante na anak ng mga single parent na tinutulungan natin. Yung kita ng ating YouTube channel ay nakalaan para sa kanila. Kaya maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Okay, may magpapasalamat lamang dito na isang bata dahil si Sir Noli Peace America ng Virginia, USA. Bagaman Sir Noli ayaw niya sa ipabanggit yung kanyang tunay na pangalan, ay nagpapasalamat dito yung isa natin beneficiary na dahil nagpadala ka ng pang Christmas sa mga bata. So doon sa pinadala mo, sabi ko doon sa anak ko, kasi wag ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Yan po ang anak ko na tumatanggap ng mga tulong ninyo. Mag-message kayo dyan para kayo ma-recognize at mapasalamatan ng ating YouTube channel. Wala po kami pinagbibiling baril. Okay, so sabi ko doon sa anak ko, dyan ay bigyan mo ng tigit-tigit 1,000 yung ating mga beneficiary mula doon sa padala ni Sir Noli Peace America dahil humingi sila ng pang Christmas party. So ito yung isang bata na Hello po. Maraming salamat po sa Pinoy Firearms Instructors. God bless po. Okay, so yan, maraming salamat Sir Noli. Yan yung isang bata na nabigyan natin ng ng Christmas gift mula sa iyo. At sana pagpalain ka ng ating Panginoon, bigyan ka ng mahabang buhay. Marami pang pagpapala ang dumating sa iyo at ingatan ang iyong buong pamilya at sana marami pang kagaya mo para mas marami pa tayong batang matulungan. Okay, so yan at yung sobra doon sa iyong pinadala ay dadagdag natin doon sa mga doon sa kanilang mga allowance. Okay, so yan, punta na tayo dito sa ating topic. Yung iba, ang sabi nung iba ay pag hindi daw ang proper daw na pagtatanggal ay yung dito. Unahin mo na yung bushing dito. Mas madali kasi magtanggal kung dito mo tatanggalin sa slide stop. Okay, so para mabilis kasi itong mga ganito wala naman itong barrel bushing. So may barrel bushing o wala, ganito isang paraan din lang ang para magtanggal yan. Dito na kayo magtatanggal sa sa slide stop. So tanggalin niyo yung slide stop, bunutin na niyo ganyan para ihiwalay na yung yung slide sa receiver.
So yan, pagkahawak kayo ng ano ganito, kasi yung ibang ano, tumatalsik yung spring, dito agad ninyo siya hawakan, okay. Pero ito, hindi naman ito tatalsik dahil bull barrel ito. So ito, hindi ninyo matatanggal dito yung ano, hindi ninyo matatanggal yung ano, lalapit na natin yung camera natin para maganda yung pagdidemo natin. So madali lang naman ito. So yan. Hindi ninyo matatanggal yung inyong spring guide rod dito kasi babangga sa barrel yan. At hindi na rin ninyo matatanggal yung inyong barrel dahil nga dito. So, yung mga ganito, kung may butas yan kasi dito, yan, may butas yan dyan. Yung iba walang butas, butasan ninyo. Ang gagawin lang ninyo ay laglit lang para makita ninyo. Ang gagawin lang ninyo ay ipupus lang ninyo ito. Yan. Hindi masyado makita sa camera eh. Yan. Para makita sa camera. Ang gagawin lang ninyo ay ipupus lang ninyo ito. Yan. Pag pinus ninyo, may makikita kayong butas dito sa dulo. Yun, butas na yun. Yung butas na yun, kukuha lang kayo ng ganito. Mas maganda kung spring. Yan. Kukuha lang kayo ng ganyan. Yun, isinuot natin dun sa ano. At matatanggal na ninyo yan. Yan o. Madali lang tanggalin yan. Okay, ito lang. Ito lang ang pag ano. At kung magpapalit kayo ng spring, ay dadandahan, itututok lang ninyong ganyan para hindi tumalsik. Ingat kayo, tumatalsik sa mata ito minsan. Hawakan ninyo mabuti at igaganon lang ninyo. At dandahan ninyong i-release na ganyan. So ito na yung kanyang recoil spring at saka yung guide rod. Ipapakita ko lang sa inyo yung butas. Ayun yung butas niya oh. Kukuha lang kayo ng isang alambre na ganito. Mas maganda kung spring para matibay. Kung hindi naman spring, ay yung medyo eksakto lang dito sa butas na ito. Mga 1/16 ang ano, ang diameter, ang laki. So dun lang yan inilalagay. Ano, parang Allen wrench lang na maliit. So dun lang yan inilalagay. Okay, so yan. At malilinis na ninyo yung inyong barrel. So matatanggal na ninyo yung inyong barrel diyan. Iangat lang ninyo ganun. Yan. At madali na ninyong malilinis yung buo ninyong slide. Okay, so yun lang ang kasi may nagtanong niyan na may problema. Actually, may video na rin tayo nito. Kaso mo, yung iba siyempre nahirap sa dami na siguro ng ating video, hindi na makita. Mahirap talagang hanapin. Kasi yung iba naman, hindi naman pinapanood lahat yung ating mga video. Selective lang sila. So yan, ito yung kagandahan ng barrel na to. By the way, ang model nitong barrel na ito ay ito yung STP. Hindi man STI. Ito ay German technology na barrel. Ito siya. STP. At napakagandang pang-competition, napakagandang ano. At may mga ginagawa akong modification dito. At hindi ko pa pwedeng ipakita sa inyo. Pinakita ko na sa inyo sa iba nating video pero hindi pa rin tapos dahil kulang pa. So, napakaganda nito. Itong baril nito. Ito ang classic standard na ano. Ito ang tinatawag na perfect classic. Perfect classic ito. German technology ito. Itong STP na ito. So, yung mga nagkukulikta ng mga 1911, isa na ito sa magandang kuliktahin. Okay, so, at isa pang nilagay dito ay itong kanyang, papalitan ko pa rin ito dahil hindi magandang pagkagawa. Kanyang mags. Okay, so, ayan, ito ay standard. At sa pagkakabit naman, ay ganun din. Okay, ganun din lang sa pagkakabit. Unahin ninyo yung spring. Ito yung variable spring. Kung mapapansin ninyo, may topic na rin tayo nito. Malilimit ito dito. Habang dito, ito malambot itong parte na ito. Kumbaga, ito habang ano ito, tumitigas. Kaya variable ito. Kaya ito maganda ito. Ito ay 16 pounds. Okay, standard ito. Okay, so yan. At maganda ang recoil system nito. Okay, so pagkakabit niyan, kakabit lang ninyo. At ang isa pa nitong magandang update nito, ang shock valve nito ay hindi na yung rubber. Okay?
bronze ang shock valve nito kasi ayon sa pag-aaral ng German technology, yung bronze ay yung rubber nito ay tumatalbog. So yung talbog ay malakas ang nakakadagdag sa recoil. So kaya ang nilagay nila ay bronze para hindi bakal sa bakal ang magbabanggaan. So ayan ang bagong technology ngayon ng papakilala ko lang sa inyo. Bagong technology ngayon ng German na napag-aralan nila na sa halip na rubber ay bronze ang kanilang nilalagay na shock valve o shock buffer yan. So, isa pa yan sa mga bagong technology ngayon. So ayan, ito na, ilalagay na uli natin yung spring nya. Ilalagay ninyo. At ituturo ko rin sa inyo kung ano ang tamang haba ng spring. Okay, isasama na rin natin. Kasi, paano mo malalaman na yung spring mo ay mahaba? Sobrang haba. Paano mo malalaman? Ituturo ko rin sa inyo. Ganito. Okay, kakabit na muna natin ito para ninyo malaman. Okay, ganon din. Ihanda ninyo itong inyong pin na panlagay dun sa butas, pang lock, para tingnan ninyo kung saan nakaposisyon yung butas. Para pag ingatan lang ninyo ito dahil pagka ito'y kumawala sa kamay ninyo ay siyempre tatalsik yan kasi spring yan eh. Yun, lalagay lang ninyo yun doon. Ilalak ulit ninyo na ganun. Ayun na. So nakalock na uli siya. Nakalagay na yung So pagkakabit niyan, ay di siyempre ilalagay muna ninyo yung kanyang barrel. Maganda kasing magturo kung may pandemo tayo na saktong modelo ng baril. Ayan, at ito yung barrel link niya. Okay, yung nagtanong nga pala, isa pa yung nagtanong. Yung kanyang barrel ay natanggal itong, nag-crack itong isang kanyang, nag-crack yung isang paa niya dito. So, pwedeng pa-weldingan yan, basta magaling yung mag-welding. Pwedeng pa-weldingan, pero dapat magaling yung nag-welding. Okay, yung may ginawa nga ako niyan, kasi iba ang barrel nito eh. Solid ang barrel nito. Solid, hindi man yung kamukha nung parang paa lang. Ito kasi solid ang likod. Ito ang magandang barrel. Solid ang likod. Kasi nga, yung iba, kalimutan ko ang tawag dito. Paki-comment. So, yung iba, natitigpal itong paa na to. Natitigpal. Pero, nare-rebuild naman yan. Okay, ang ginagawa ko nga dyan, stainless ang pinang-re-rebuild ko eh. Tapos, susundin mo na rin yung gagamitan mo na rin niya ng Dremel o di kaya ay kikil ng mga round file na maliliit, needle file para maisunod mo dun sa sukat ng isa. Siyempre, isusunod mo yan dun sa sukat ng isa. Kung ano yung sukat ng isa, ipipiting mo na rin. So, yung sa akin, na, pag yan ay nag-crack, lalagyan niya ng bikat, kanal. Yung crack, yung tapat ng kanal, lalagyan ng kanal. Para pag winildingan ay solid. O pag natigpal naman yan, i-rebuild na yan ng panibago. I-build up na yan ng patataasin na sa weldingan, tapos i-reshape ng panibago yan. So, nagagawa naman yun, pero yun ay antibay siyempre no, na hindi na sintibay ng bago. Okay, hindi ko naman sinasabi na pag ginawa ninyong ganon, sintibay ng bago yan. So, yun ay mga temporary option para yung baril ninyo ay hindi naman nakatingga kung wala pa kayong pampalit na bagong baril kasi napakamahal ng bagong baril eh. Pero pag ako ang nag-welding yan, magagaranti ako na 80% antibay doon sa bago. May ginawa nga ako nitong ganito, winelding ko lang, pero hindi natigpal yung welding ko, yung kabila naman ang natigpal. So, depende kasi yan sa mga welder, kung kagaano kagaling yung welder. So, nagagawa yan ng welding. Okay. So, ganito ang nito, di naikabit na natin ito. So, ilalagay na uli natin ito. Yan, lalagay na natin. So, pag nalagay na natin yan, ay itutulak lang natin itong guide rod, itutulak lang natin pa ganun para matanggal natin itong inilagay natin na lock. Okay, yan tanggal na natin. So, huwag natin bibiglain kasi biglang ikas yan, spring yan, dadaan-daanin lang natin na ganun. So, nakakabit na yan. Okay. So, ano pang gusto ninyong malaman dito? Yung sabi, pwede bang magputol ng spring? Pwede, pero sukatin ninyo ng ganito. Okay.
ipasok ninyong lahat ito. Pag yung spring nito ay hindi pumasok lahat doon sa loob ng housing niya, magputol kayo. Kung ilan yung nakalabas na coil, yun ang putulin ninyo. Okay, ito, igaganyan ninyo. O nakita ninyo, pumasok lahat. Pasok lahat yung spring, hindi nakaganyan. Kung yan ay nakaganyan, hindi pumasok lahat, ano yung camera? Tutungo kung mabuti yung camera. Yan. Okay, ganito ang pagsukat ha. Para makita ninyo. Kinakailangan itong buong spring nito ay pumasok doon sa kanyang housing. Pag itinulak ninyo ito. Kamukha nito. O tinan ninyo yung spring niya, no? Variable. Dito, dikit-dikit dito, kawang-kawang. Ibig sabihin, itong parte nito malambot habang kinukompress mo yung spring doon, tumitigas hanggang sa umabot siya ng 16 pounds. Okay. So yan, ganyan. At ito, igagano ninyo. Pag itong lahat ng spring na ito ay hindi pumasok doon, pwede ninyong putulan. Kasi ang mabubugbog dyan, yung inyong spring. So, yan. Pag pumasok na ganyan lahat, ibig sabihin walang nakalabas na spring doon. Ayan. Huwag ninyong putulan yan. Pasok yan lahat. Pero kung may nakalabas na ganyan, bilangin ninyo kung ilan yung coil na nakalabas na ganun, putulan ninyo, pasubrahan pa ninyo ng 2 coil o 1 coil. Saka ninyo putulin, wag naman yung eksakto lang. Yan o. Walang nakalabas, so walang dapat putulan dyan. Okay, so tama yan. Okay, ganun ang pagpuputol ng spring kasi may nagtanong sa atin, pwede bang putulan ng spring? Pwede ninyong putulan pero sukatin muna ninyo. Ganun ang pagsukat. Okay, so yun, nalaman na ninyo. Pero kung lahat yan ay pumasok, wala kayong puputulin. Lahat ay pumasok, wala kayong puputulin. Ibig sabihin kasi yan. Pero pag yan ay idiniin ninyo ganyan at may nakalabas na ganyan, ayaw pumasok lahat yung spring. Kung ilan yung nakalabas, yun ang putulin ninyo kung ilang coil. Okay? Hanggang sa isukat ninyo ganyan, pag pumasok na lahat, okay na yun. So, kung ilan yung nakalabas na coil, bawasan, magdagdag kayo ng hanggang 2 coil ang tanggalin ninyo para may allowance o clearance. Okay, so yun, ganun ang pagpuputol ng recoil spring. Yan, sagot na rin natin. So yan, ang topic naman natin ngayon ay tungkol dyan. So ganun lang ang pagtatanggal nito. Okay, yung mga guide rod na mahirap tanggalin. Okay, at yun lang. At kung may katanungan pa kayo tungkol sa 1911, ay itanong na ninyo dahil baka kunin na ito ng may-ari sa isang araw. So, wala na tayong pandemo. Okay, wala naman tayong sariling baril dito. So, ang pagkakabit niyan, hawakan lang ninyo siya dyan. At iyong ipapasok na uli sa kanyang railing. Yan. At lalagay na ninyo yung kanyang slide stop. Ang paglagay ng slide stop dito, tapos itutulak ninyo pa ganun. Hindi man ang tulak ay pababa. Okay, wag ninyo yung iba sinusundot pa dito eh. Kaya hindi na nyo sundutin yan. Igaganyan lang ninyo ng posisyon, tapos itutulak lang ninyo pa ganun, pataas. Hindi man ang tulak ay pababa. Dito lang oh. Makita ninyo yun posisyon na yan. Ganyan. Para yung iba, susundutin pa yung plunger. Hindi na. Gaganon lang ninyo yun. Yun. Para madaling tapos ipapasok ninyo ganon, didinan ninyo hanggang pumasok na ganyan. Ngayon, yun namang mga nagtatanong, mahirap tanggalin ito. Itong mahirap tanggalin. So, ibang topic na yun At ating yan, ibang topic na yun para hindi tayo mahaba. Ang topic natin ngayon ay sa recoil spring. Okay? So, naging topic na rin natin itong kanyang thumb safety. Okay, na-topic na natin yung kanyang guide rod. Okay, sunod na topic natin siguro ito namang ito namang kanyang slide stop. Kasi meron din diyan, natatanggal daw yung kanyang slide stop. Okay, at meron din naman yung tungkol dito sa mahirap ikasa. So lahat yan, natin habang nandito pa itong baril nito. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Maraming salamat sa inyo at kung may mga katanungan pa kayo, magtanong lang kayo.
At babasahin na lang natin itong mga community spotlight natin ngayon. So mag-comment lang kayo sa ating mga videos para mapasama kayo dito sa ating community spotlight. At ang community spotlight natin ngayon ay shout out kay Gimboy, meron kang 76 engagement. Shout out kay Tongkos Vlog, meron kang 1 engagement. Shout out kay James Michael Bombani, meron kang 100 plus engagement. Perfect, thank you very much. Shout out kay Pew_Tang_Ina, meron kang 8 engagement. Natatakot akong bigkasin ito ng mabilis, mapapamali tayo. Shout out kay Norman Paul, meron kang 53 engagement. Okay, at maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang sa muli nating videos, magtanong lang kayo at ating sasagutin sa abot ng ating makaya. God bless us.